Good morning, Life Giver Church. Let's all stand up. It's a new day. Amen. It's a new morning. And it's a new anointing for us to believe that miracles happen. Amen. Miracles happen. Amen. Hallelujah. Let's praise God. Let's sing the song. Your faith is enough to move the mountain. As long as we put our trust in you alone. Nothing is impossible, for we know that you are able. Yes. Jesus, we put our trust in you alone. Come on, sing with us. We can do all things through Christ who strengthens us. Yes, we are weak, but our mighty God is strong. Show us your power, declare all your wonders. We believe in you, we believe in you, oh Lord. Light up your fire, do again your miracles. We believe in you, we believe in you. Oh Everybody shout. yes, we believe. Oh, Come on, let's sing it from the top. A little faith. a little faith is enough to move a mountain. As long as we put our trust in you alone. Nothing is impossible. Nothing is impossible, for we know that you are able. Jesus, we put our trust in you alone. We can do all things through Christ who strengthens us. Amen. Yes, we are weak, but our mighty God is strong. Show us your power, declare all your wonders. We believe in you, we believe in you, oh Lord. Light up the fire. Light up your fire, do again your Yes, Lord. miracles. We believe in you, we believe in you, oh Everybody Lord. shout. Yes, we believe. Everybody sing. We can do all things. We can do all things through Christ who strengthens us. Come on. We can do all things through Christ who strengthens us. Can we declare that, church? We can do all things through Christ who strengthens us. We can do all things through Christ who strengthens us. Show us your power, declare all your wonders. We believe in you, we believe in you, oh Lord. Light up your fire, do again your miracles. We believe in you, we believe in you, oh Lord. Yes, we believe we can do all things through Christ who strengthens us. Yes, we believe we can do all things through Christ who strengthens us. Yes, we believe. We can do all things through Christ who strengthens us. We can do all things through Christ who strengthens us. Yes, we believe. Amen. Come on, let's sing another song. That nothing is impossible to you, Lord. Amen. Hallelujah. Through you, I can do anything. I can do all things, 'cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible through you. Blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living my faith. Nothing
declaration. Victory is my declaration. Oh, same power that raised you from the dead is in me, so I will give you praise. Through you, I can do anything. I can do all things, 'cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Can I hear the faithful shout? It's impossible. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe, yeah. I believe, I believe in you. I believe, I believe. Oh, I believe in you. I believe, I believe. Oh, I believe in you. Through you, I can do anything. Yes. I can do all things, 'cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open. Strongholds are broken. Yes, Lord. I am living by faith. Nothing is impossible. Through you, I can do anything. I can do all things, 'cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. I believe in you, Jesus. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. Everybody shout. In you. Hallelujah. The best worship and praises unto you, Lord. Hallelujah. You are the God of the impossible. You are the God that surprises us. You are the God that gives miracles. Come on, praise the Lord for that. Let's praise the God that can provide, that can do mighty things in them. Come on, kulang pa ang sigaw. Kulang pa ang papuri sa Panginoon. Hallelujah! 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 Purihin ka, O Diyos. We worship you, Jesus. We worship you, Jesus. Father, sa kabila ng mga tagumpay namin, pinupuri ka namin, Panginoon. Sa kabila ng mga pagsubok, pinupuri ka namin, O Diyos. Because you, Jesus, alone deserves our praises. And right now, God, allow us to enter into your throne of grace that we don't deserve to see and to experience. But because you, Jesus, loves us so much, we are now able to worship. Come on, church, let's all speak up. Let's all pray in the Spirit. Let's all worship the King of Kings and the Lord of Lords. His name is Jesus. His name is Jesus. Hallelujah. Come on. Keep on worshiping the Lord. We worship you in spirit and in truth. Hallelujah. We worship you, Lord. We worship you, Lord. Jesus.
O Lord. And as we worship in your throne, Lord. and as we worship in your throne, Come, Lord Jesus, and take your place. Come and take your place, O Lord. Come on, church, open your hearts to the Lord. Open your hearts to the Lord right now. And allow Him to move in your life. Hallelujah, God. You are the King of Kings. You are the Lord of Lords. And we worship you. And we worship you, oh Lord. Hallelujah. Hallelujah. Lahat ng narito ay sumasamba sa iyo, Panginoon. Majesty, worship His majesty. Hallelujah. Unto Jesus be all glory, honor, and praise. Oh, majesty, majesty, kingdom, authority, flow from His throne unto His own, His hand. Come on, one more time. Let's just enthrone and worship the majesty of Jesus. majesty, Oh, worship the Lord. worship His majesty. Unto Jesus be all glory, honor, and praise. Open your lips and offer your worship to Jesus. Majesty, kingdom, authority, flow from His throne unto His own, His anthem reigns. Everyone exalt the name of Jesus. So exalt, lift up on high the name of Jesus. Oh, magnify, come glorify Christ Jesus the King. Majesty,
on, raise your voices unto the Lord. Raise your voices unto the Lord. Come on, let's worship Him, the King of Kings, the Lord of Lords. He is the Alpha and Omega. He is the first and the last. He is the one who saves us. He is the one who redeems us. He is the one who heals our wounds, who is with us in our problems, who is with us during our lowest years, lowest days. Come on, raise your voices and shout hallelujah. Hallelujah, Jesus. We enthrone you in this place. You are the God of this nation. You are the God of this church. Come on, let's continue to worship the Lord. Hallelujah. We worship you, Lord. Lord, you are the God. You are our God, O Lord, that will unmask our eyes from the deception of the devil. Oh God, as we worship you this morning, open our hearts so we can see the truth, so we can see that you are truly good, that you are truly faithful, that you truly saves, that you truly heals all our wounds and sicknesses. God, I just declare healing right now. If you enthrone Jesus with us this morning, I just declare healing upon you, healing upon us right now, Lord. Father, prepare us because we want to encounter you more and more this morning. Maraming salamat po. This is our worship and prayer. In Jesus' mighty name. Everybody say amen. Amen, amen. Let's all clap our hands for Jesus. Amen. Palapakan natin ang ating worship team. Yes. Alam mo, thank you worship team for bringing us to the throne of God. Amen. Grabe. Naramdaman nyo ang presensya ng Panginoon ngayong umaga? Palapakan natin muli, no? Of course, glory to God. Pagaling ng pagaling. Hindi lang pagaling ng pagaling. Anointed na every week. Talagang patas ang kanilang mga anointing. Anyway, good morning po ulit sa inyo lahat, Life Giver Church. Nandito po ako. I'm here today to share a powerful story of giving. It's not just me, but the story of our, sabihin ko nga ulit our, pakasabi nyo nga, our generosity. You know, more than 2 years po, di ba, we were gathering in a small house in K7, di ba, ang dami nating nilipatan. Tapos we rented a space in Gateway, Cinema 3, and we spend about 100K a month, no, for that rental, approximately mga 140,000 a month. And while we were there, we all knew that we were nomads. We're just passing through. Hindi tayo permanent sa lugar na yon. But today, look at where we are now. Tingnan niyo kung nasa na tayo ngayon, di ba? Amen. Wow, grabe si Lord. Talaga yung grasya niya. Meeting every single week in a 7-story building. At this building is not rented. Hindi siya hiniram. Pero masasabi mong, bahay ko to. Amen? Can you imagine that? From a small bungalow house to a 7-story building, this is nothing but pure grace. Naniniwala ba kayo doon? Grasya ng Panginoon yan. Amen? And God has blessed each and every one of us with so many things. Alam ko, maraming pinagpala, maraming pinayaman. Ang pinayaman sa mga nag-seed sa ating building. Amen. Hindi lang basta mayaman, mga bilyonaryo na. And it's because, alam ko naman, it's because of your generosity, no, nakarating tayo sa ganitong point ng ating Christian life. Whether big or small, no, it's no matter of the amount, but every act of giving has had a significant impact on our church. Amen? Hindi tayo, ay naku, madam, binigay mo. No, wala po tayong ganun. No matter of the amount, pero whatever na binigay mo, may impact yan
at may contribution yan sa church natin. Amen ba? Yan. And now, I'm so excited to share some good news in the house. Ready na ba kayo? Ready na ba kayo? Amen. Just this year po, no, of course, every year we campaign for our first fruit, tama? And this year po, talagang maganda po yung amount na na-receive natin sa ating first fruit. Palapakan nyo naman ang mga nag-first fruit ngayon. But to be honest, medyo mas malaki yung first fruit natin last year compared to this year. No, but in regardless again of the amount, pero we still give thanks and praise God for your generosity. Amen? Kasi bakit? Malayo ang narating ng ating pagbibigay. No, here's how the fund. No, gusto ko lang pong i-report kung saan napunta yung inyong mga first fruits. Okay? Unang-una po, we were able to upgrade our house speakers to JBL speakers. Nandyan po yan. No, yung mga na-installed, ayan, makikita nyo yan. Though, hindi natin nabili yung total na kasi it's 1.5 million para mabago lahat ng ating sound system. But sabi nga ni Bishop, for now, that's fine. Okay? Narinig nyo ba ang boses ko? Maganda ba? Maganda ba mga sounds ng ating mga worship team? Dahil yan sa ating speaker. And syempre, because of your generosity. Pangalawa, yung first fruit po ninyo, as the Bible says, sabi nga portion of that, no, sabi sa Bible, must go to the priests. No? Of course, as priest, kaya nga po, every time na nagbibigay kayo ng first fruit, binibless po natin ang lahat ng ating full-timers and workers. Ayan. Kasi alam niyo po ba, na wala rin po kaming LG pagdating ng January kasi papunta po lahat siya ng first fruit. Amen? So kung kayo nagbibigay, kami din po ang nagbibigay. Amen? Of course, for the glory of God yan. Pangatlo na blessing, amen? Nalalambigan ba kayo pag pumupunta kayo ng 7th floor? Ayan. Sagot naman kayo. Yes. Sa 7th floor po, no, isang part po, though last year po, most ng first fruit natin, napunta rin sa payables natin, no? But yung portion, ayan, nagbayad po tayo, matatapos na po tayo sa aircon natin sa taas sa 7th floor. And pangilan na ba ako? Pang-apat, kasi though hindi pa nila na ma-master ang paggamit ng floor polisher, nakabili na po tayo ngayon. Ayan, galing din po yan, medyo costly pala yan. Akala ko 5,000 lang yan, hindi pala 5,000 yan. Ang mahal po pala. And hindi lang po, ang third floor, ang hall, ang na-upgrade ang sound system, no? Bumibigay na rin ang sound system sa 7th floor. So, nag-upgrade din po tayo ng speaker sa 7th floor. Ayan. Kaya yung mga, hindi na nahihirapang mag-award si Doc Dex, na kasi maganda na yung ating speaker dyan. Amen. And syempre, may napapansin po ba kayo sa likuran ko? Yes! Palakpakan natin si Lord dyan. So, portion po ng inyong first fruit ay pinang-down natin ng LED. Ayan. Nako, marami pong hindi natulog kasi alas 5 lang yata natapos yung pag-install niyan. Manadali po. Palakpakan natin ang ating mga workers na nagpuyat at hindi pa natutulog para lang maayos ang stage, maayos ang pagkabit ng mga wires and everything. Ayan. Okay. And syempre, yung ating 6th floor, si Sharon din po ng ating first fruit. No? Sa 6th floor, pasyalan niyo po yung 6th floor. No? Nandun po ang ating small lounge, cafeteria, no? Baptismal area, siguro mga next year na yan, pag next na first fruit natin. Multimedia room, bookstore, CCTV room, and pastor's mini lounge. And we will be opening an opportunity for some food concessionaires. Pwede po kayo makipag-usap kay admin, kay Rev Lovely, kung gusto nyo magtinda ng mga pagkain. Meron po tayong place para dyan. And of course, 6th floor, hopefully mga 2 weeks from now, ay i-open na po natin. You can conduct your Bible study, life groups sa ating 6th floor. Ayan. So you can have your small meetings, no? Pwede kayong tumambay sa lugar na yan. Open na po ang 6th floor. Palapakan naman natin si Lord. We are almost done with painting works. May ceiling fan na yan. And this week, we've been busy finishing the glass works. Alam niyo ba, good news na naman.
No, grabe si Lord. May nag-seed po sa atin para matapos yung last works po, worth 120,000 para sa ating 6th floor. Of course, yung pintuan ng room 3, nakita nyo, walang pintuan. Kanina may nakita kayong glass. Of course, dinonate din po yun, no? Worth 20,000 yan. At I think yung pintuan din sa ating tech booth. Grabe si Lord, no? Sa paghipo sa mga tao. So, of course, meron na rin stainless kitchen, yung ating 6th floor. And hopefully, this week, ayan, makabili na tayo ng mga tables. Para pag nag-conduct kayo ng live roast, ay magagamit na natin yan. But again, mag-exhort po ako sa mga leaders, no? Baka meron kayong magandang tables o kaya mga extra aesthetic chairs, no? Pwede nyo pong i-share o i-donate sa 6th floor. So kasi po, nakarating na ba kayo ng humble beginnings dito sa may So parang ganun yung concept yata ng 6th floor. So kahit iba't ibang magagandang klaseng tables at iba't ibang klaseng upuan, so pwede po kayong bitbitin. No? Wag naman yung patapon na, wag naman po. We offer the best for the Lord. Amen? Pero okay lang, for now, gagamitin natin ng black monoblocks natin. Ang importante po, magamit na natin siya. And again, ito na naman, excited ako dito. Na-share ko to sa inyo last time. That portion po, or amounting to 500,000, ay ito po pala with, ang dinaw natin dito, 500,000. Dito sa LED po. Kasi it cost almost 1 million. Amen? Pero at least kalahati na lang. Amen? At good deal. 2 years na pa yung balanse. Amen? Now, we allotted again, no, from our first fruit as promised, 500,000 ang ibibigay natin for the construction ng ating children's area, the 5th floor. Palapakan natin sa Lord. Amen? The floor will be for our kids. Their classrooms, na learnings, a place where they will worship Jesus. Kung mapapansin nyo, meron siyang, ayan po ang aming future dream natin, na maging ganyan yung ating 5th floor. Amen? Amen? Masaya ba kayo? Amen? Sigurado pupuntahan na ng mga anak natin yan. No? Kasi ngayon ayaw nila, we understand kasi masikip, marami, but this time, we will really prepare a place for them, a beautiful place for them. Amen? Wow! Kaya natatandaan nyo yung pinamigay natin na coin bank? Sisimulan po natin through our first fruit. Pero alam ko, tatapusin nyo ang project ng 5th floor. Amen? Amen? So, lahat na nakakuha ng coin bank, siguro maglalagay kami ng date. So, lahat yun, on that Sunday, i-offer natin yung ating coin bank. Kasi, yung 500,000, tingin ko, hindi malayo. Pero at least may mararating. Amen? So, kung puno na, pwede nyo nang i-turn over or the Sunday na i-assign natin para ma-turn over na. Sabi ko nga, malayo pa pero malayo na. God has been indeed so good to us. Amen ba? Amen? Di ba? Di mo ma-imagine na matatapos natin itong building na 7-story. Pero alam ko, little by little, no, talagang pinupulfill ni Lord kung ano yung promise niya sa atin, pinupulfill niya kung ano yung gusto niya para sa atin. And this is because of your generosity. Amen? Kung hindi po kayo nag-share, hindi po kayo nagbibigay, hindi rin po natin ito magagawa. Kaya salamat po sa inyo. And of course, it's really God's faithfulness. So, huwag niyo po again lilitin o malilitin yung mga givings ninyo kasi yung givings ninyo, it goes a long way to the kingdom of God. So, here's a verse to encourage us, no, as we continue our giving. No, hindi lang continue in our giving, but continue becoming faithful in our giving. No, sabi doon sa Proverbs 3, verse 9 to 10, honor the Lord with your wealth, the first fruit of your crops, then your barns will be filled, overflowing, and your vats brim over with new wine. So pag in-honor niyo si God, bless ka na, napasayin niyo pa si Lord. Amen? And sabi dito, so let's continue to honor God with our generosity, knowing that every gift, big or small, has a lasting impact. Together po, we are building something that will continue to bless lives both now and in the future. Again, thank you very much for being part of this incredible journey. Magpatuloy tayong magbigay, no? Hindi magnanawang magbigay, pero masayang nagbibigay sa Panginoon. So let's all give.
Tumayo po tayo lahat. God is good. Amen? Long time no see. Na-miss niyo ba ako? Gusto niyo ba tanungin kung na-miss ko kayo? Sobra. So tayo lahat ay iikot. Sana mga 10 tao. Malay niyo, baka maging biyenan niyo yan. 10 person, room around. Alis kayo dyan sa kwarto. Alis kayo dyan. Kasi yun ang reason ba't tayo nandito lahat. Room around, alis at upuan, and then go to the people and give them a bear hug. Batiin natin sila, come on. Sa likod, nakaikot kayo dyan. Lagi gawin natin yan. Manalangin tayo sa Panginoon. Taas sa ating mga kamay. Kami ay lubos na nagpapasalamat, Panginoon, sa iyong kabutihan sa amin. Nagpapamalas po kayo araw-araw ng mga kabutihan na hindi namin kayang maintindihan. Ang mga pangarap namin ay dahan-dahang natutupad. At may mga pangarap na hindi namin naisip na ginaganap at ginagawa mo sa aming mga buhay. Sa gitna ng mga gulo at pagsisinungaling ng sanlibutan, ang katotohanan ay tumimo sa aming mga puso. Naghahangad kami ng mahusay, makulay na buhay na ngayon ay aming nakakamtan sa gitna ng isang malungkot, masalimuot, magulong buhay. We are living in a very chaotic world, and yet one of the dreams of God to us is to experience life in its fullness, which we are now experiencing. And we are so thankful for that, Lord. We don't deserve it, but you qualify us to experience those things that are so marvelous to see. We thank you for the joy and the laughter, but we thank you for the health. We thank you for the happiness and the contentment that we are now, that our heart resides. We love you, Lord, and I hope that even though the world is getting worse, we pray that we will be a better version of Jesus, a better picture of Jesus Christ in this world that is full of hatred, lies, and deceit. Salamat sa iyo, mabait ka sa amin. I hope maging mabuti sa panahong hindi na mabuti ang lahat. Maraming po salamat, pinupuri ka namin. Pangalan ni Jesus, lahat ay magsabi na amen. Yakapin mo ngayon katabi mo. Sabi mo sa kanya, sagot ko na lunch mo, kapatid. Promise. Wala akong pera, pero ako natapos to, alas 3 ng madaling araw. Andiyan, ang dami nagpuyat. Hindi lang natin naayos, no? Ang ilang marami pa tayo dito. Siguro dagdag pa tayo ng mga ilaw at kung ano-ano pa. Pero higit sa lahat, sa mga par 64 na ito, tayong lahat ay mga ilaw ng sanlibutan. Amen? Sabi mga sa katabi mo, flashlight ka raw ng sanlibutan, kapatid. Today we'll talk about the beauty of truth. Pag-usapan natin yung beauty of truth from John 8:31-34. What is the danger of receiving fake news from social media? The spread of fake news on social media poses several dangers. Narito po yung danger. Kasi nagugulat lang ako, maraming believers and non-believers are so acquainted with fake news. Para bang ang desire ng tao makareceive ng kasinungalingan. So how do we discern lies? Paano natin malalaman na maganda presentation, factual, pero yung pala punong-puno ng kasinungalingan. Ito po ang danger. The moment tayo ay acquainted, sanay na
Sanay ka na eh. May bumulong sa'yo, ay talaga, yung pala kasinungalingan yung sinasabi. So anong danger nito? Number one, danger is misinformation and public confusion. Gulo yan. Tiyan niyo ang mundo natin ngayon. Gulo. Di ba? Si Unity Team now is Disunity Team. Di ba? Gulo. Misinformation. False information can mislead people, which is rampantly happening nowadays. Pangalawa, manipulation and influence. Siyempre, namamanipulate ka, mahilig ka sa kasinungalingan eh. Sa pagbasa mo ng fake news, nakapanood ka sa mga main media outlet ng fake news, siyempre, mamamanipulate ka. Hindi nagwawala ka ngayon, nagagalit ka, nagmumura na, nagbabanta. Siyempre, na-manipulate ka, na-influence ka. Number 3 is damage to reputation. Siyempre, madadamage yung reputation mo. Polarization. Eh, siyempre, ma-identify ka rito. And unknowingly, hindi mo napansin na nadadamage yung reputation na pinaglaban mo. Ibig sabihin, false stories can ruin your reputation. It will harm your business. Even your spiritual growth. Ganda na ng spiritual growth mo, mamaya-maya, 10 taong ka nang hindi nagmumura. Mamaya-maya, nagmumura ka na dyan. Kasi namamanipulate ka, nadadamage tuloy yung reputation mo. Another will be public safety threats. Siyempre, yung fake news about medical treatment, mali ang pagkaka-receive mo nung information tungkol sa gamot, na-receive mo yung meron daw darating na bagyo. O ayan. Di ba? Eh, siyempre, mag-resulta yan ng panic, unsafe behaviors, at sometimes nagwawala ka o nag-anticipate ka ng mga bagay na hindi naman mangyayari. O di ba? Tataas ngayon ang alta presyon mo. Di ba? Damage ang kidney mo. Eh, siyempre, public safety threats. Ano pa? Polarization and division. Yan. Pinapolarize natin lahat. Involved tayo sa polarization, engaged tayo sa galinto, ang dami nating biases. What will happen? Di ba? Siyempre, mag-i-exist yung biases mo. Kasi may mga biases tayo eh. Katulad biyatang sample, naapi ang anak mo, pagtatanggol mo, eh mali yung anak mo. Di ba? Example, pastor ka, pinagtatanggol mo yung anak mo. Ganda-ganda mo mag-preach, kaya lang, siyempre, anak mo eh. Di ba? O paglalaban mo, eh mali yung anak mo. Eh di bias ka ngayon. Makakadamage yun ang reputation mo. O Christian ka. Di ba? Pinopolarize mo ang lahat. Kampi ka sa galintong uri ng political affiliation. At ang tingin mo, yung political affiliation mo, inaapi. So ano mangyayari ngayon? Magkakaroon ng division. Ganda ba? Because of false information. Ano pa? Loss of trust. Mawawalan ka ng tiwala sa bansa, mawawalan ka ng tiwala sa judicial system natin. Katulad ng sinabi ng Secretary of Justice natin, na hindi mapagkakatiwalaan ang ating judicial system. Mabigat yun. Talaga? Okay. Mabigat yun. Di ba? So loss of trust in media, in institution. O pwedeng madamay ang church mo na wala namang kinalaman dito, wala ka na ngayong tiwala sa church mo. Eh yung church mo nag-facilitate ng rebirth mo. Tapos dinamay mo yung church mo. Nakita nyo? Kasi may na-receive kang mali. Ano pa? Last is economic impact. Definitely, sisira bansa natin. Ang simpleng venom ng kasinungalingan ay magdadala ng pagbaksak ng ekonomiya. So, ibig sabihin, bakit importante ngayon na maintindihan natin at ma-discern natin ang mali sa tama? Kasi sa ngayon, di ba, first come, first serve. What do you mean by first come, first serve? Unang pasok, siyang paniniwalaan. Pangalawang pasok, ayaw mo ng paniwalaan. Basta, ang tawag dyan, sulsulin. Sabay-sabay nga tayo, sulsulin. Yung unang pumasok, i-accommodate mo. Yung pangalawa, ayaw mo na kasi naunahan ka nung una. See? So, hindi ka ngayon magiging parang tao na nag-i-evaluate ng mga bagay-bagay at alamin ang katotohanan.
So, importante ba ang katotohanan sa ating buhay? Yes. Isipin mo mabuti, kung tinuka ka ng ahas at ang kaprasong venom ay pumasok sa vein mo sa loob ng 2 oras, mamamatay ka. So, ano ang kailangan ko ngayon? Kailangan kong protektahan ang sarili ko sa pang-araw-araw na laso na narinig ko mula sa social media. Tama ba? Ang problema ng social media, hindi ka magiging social dyan. Malapit kang matigok dyan. So narito, importante. Bakit importante na ang leaning ko truth? Huwag kang mag-lean sa any political affiliation or denomination. Political affiliation, denomination, or any advocacy or ideology. Bakit? Importante, mag-lean ka sa katotohanan. Yung totoo, dun ka kumampi. Bakit? Kasi yung katotohanan will preserve trust. Number 1, it will preserve trust. Number 2, it will inform decision making. Matutulungan ka ng truth. Paano ka magdidesisyon? Nasa gitna ka ng 2 nagsisinungaling sa kakakampi. Sa isang sinungaling o sa isang sinungaling? Hindi. Huwag ka kumampi sa 2. Kumampi ka sa katotohanan. Number 3, protecting democracy. Napapanatili ang bansa kapag ang bansa ay naglilin sa katotohanan. Siyempre, kung nasa katotohanan ka, nami-minimize mo yung conflict tsaka division. Nagiging source ka o pinagmumula ng pagkakaisa. Ang bawat bato ng katotohanan mo nagpa-pacify ng 2 conflicting ideas. Nag-i-ensure din siya ng public safety. Dahil sa iyo, may katotohanan ka, siyempre, mas secure ang tao sa iyo. Kaya kada bato mo sa Facebook, mas pinakikinggan ka ng tao. Hindi lahat ng maraming views ay tama. So, huwag kang maghanap ng maraming views. Ang hanapin mo katotohanan. Tama ba? Siyempre, nasa katotohanan ka. Tataas ngayon ang ekonomiya mo. Saan ako bibili? E di sa'yo. Saan ako magpapa-counseling? E di sa'yo. Tataas ang ekonomiya mo. Tataas ang ekonomiya ng bansa. At higit sa lahat, dahil nasa katotohanan ka, tumataas ang moral responsibility natin. Today, ang ating text ay manggagaling sa John 8:31-32. At ang kwento na ito ay kwento ng ating Panginoon nang siya'y pumunta sa Jerusalem. Nagturo siya sa templo if you go to John 8:20. At dineclare niya, if you go to John 8:12, that He is the light of the world, which sparks a debate with the Pharisee. The Pharisee doesn't like that. I am the light of the world. Oh, gulat silang ganun. Galit sila. So ang kwento ng John 8 ay hindi lang pakikipag-usap ni Christ sa kanyang mga disciples, kundi pakikipag-usap din ni Christ at pagsasaring sa mga so-called na nagsasabi na anak ni Abraham. At ang kwento ng John 8 ay may isang statement na magpapasabog ng katotohanan na hindi kailanman magugustuhan ng mga Hudyo. Kaya pag pinuntahan mo yung John 8:31, ang sabi, if you hold to my teaching, if you are really my disciples, yan ang sabi niya. Ibig sabihin, kinausap niya yung mga disciples niya, kung kayo ay mga disipulo ko, sabi niya, panghahawakan niyo ang turo ko. Kasi totoo kayong mga disciples. Ibig sabihin, yung totoong disciples, hindi ko nakikinig sa social media. Pinakikinggan nilang source of truth, which is absolute, ay ang salita ng Diyos. Kaya kung mahilig at sulsuling ka, at kung sino ang ibato ng paborito mong vlogger, tapos ka. Papaano kung hindi naman Kristiyano yon? Hindi bisa factual. Paliwanag ko sa iyo mamaya yung fact versus truth. Pakinggan natin mamaya yon. Okay? So mga kapatid, yun na. Now, if you remember, if you go to John 14:6, two chapters after John 8, no? Probably 6, no? Sinabi ni Christ that I am the way, the truth, and the life. At ito ang importanteng truth na kailangan malaman natin, na si Kristo ang katotohanan at ang source ng katotohanan. At kung ang tingin mo bilang disciple ay meron pang another source ng katotohanan, question mark. Ibig sabihin, nagpo-polarize ka. Ibig sabihin, may sinasandalan ko o mahilig ka talaga sa bagay
na pwedeng tumungtong sa kamalian. Okay? Sa mga kapatid, ano ang target natin? Ang target natin ay matanggal itong spiritual ignorance. Spiritual ignorance. Ano itong spiritual ignorance na ito? Ito ang magiging problema natin. Pangalawa, yung kasalanan, tsaka yung consequence nito. Naka-receive ka ng venom, alam naman, pagka-receive mo ng venom, naligo ka sa shower, nag-shower ka. Ibig sabihin, natanggal na yung venom, nilagay mo sa drainage. Hindi. Naka-receive ka ng lies, dadalin ka nito sa kasinungalingan. Kasalanan, definitely ang bawat kasalanan ay may kanya-kanyang consequences. Pangatlo, ito masakit. Siyempre, naka-receive ka ng kasinungalingan at venom ng kasinungalingan, definitely, mag-uumpisa ka ngayon maniwala ng mali. At bilang Kristiyano, nag-i-spread ka na ng panibagong mong ideolohiya. Hindi mo napapansin, sumasalungot ka na ngayon sa Scripture. So ano ngayon itong ating pag-uusapan? Which is, I think, very, very important. At bago tayo tumalon, mamaya, pupuntahan natin ito, 3 bagay ngayon. Balikan natin ngayon ang ating text. Bakit importante sa mga Kristiyano na huwag maniwala sa kasinungalingan? Marahil ang kasinungalingan ay galing sa parents natin o sa pamilya natin, galing sa kanilang maling paniniwala noon na na-establish o naging relihiyon nila or pwedeng naging kanilang paniniwala, tradisyon at kultura, or pwede ang kasinungalingan galing sa social media which is rampantly kinukuha na natin. Okay? So papaano ngayon ako bilang Kristiyano? Anong gagawin ko ngayon? Saan ako ngayon maniniwala at ano ang magiging source ko ng paniniwala? Can we go first to John chapter 8, anak, 31 to 32. Basahin ko. John 8, 31, 32. John 8, 31, 32. Babalikan ko na lang yan. Sige. Sabi niya, to the Jews who had believed Him, Jesus said, sabi niya, if you hold on to my teachings, you are really my disciples. You will know the truth, and the truth will set you free. So mula dito sa text na to, 3 bagay, ang ating pag-aaralan, pasok nyo sa puso nyo. Ang target ko ngayon ay ma-flash natin lahat ng mga lies na nakuha natin sa loob ng 3 buwan na nagmula ang pasabog ng gulo sa bansa natin. At tayo ngayon bilang mga life givers ay sumalig at maglin sa truth kasi yun lang ang talagang source ng ating ng scripture na siyang source ng ating katotohanan. So unang-una, sabi ng Panginoon, what is truth? Unang-una, ang truth pala is revealing. The revealing truth. Yan. The revealing truth. Balikan natin ulit. John chapter 8, 31 to 32. To the Jews who had believed Him, Jesus said, if you hold on to my teachings, you are really my disciples, then you will know the truth, and the truth will set you free. So ang unang kausap ng Panginoon dito ay mga Jews na naniniwala sa Kanya. To the Jews who had believed in Him. So, kausap ang Pharisees pasaling, after nung kinausap na yung mga naniniwala sa Kanya mga Hudyo. Yung mga disciples niyang Hudyo, whether in secret or unveiled. Okay? Sabi niya, you will know the truth. Sa mga disciples ko, sabi ng Panginoon, unang-una, gusto ko malalaman nyo yung katotohanan. So ngayon, alamin natin kung ano ang katotohanan. Let's define what truth is. Here is the original meaning of truth. Okay? The word truth comes from the word aletheia. Ayan, aletheia. Ayan, truth, aletheia. At compounded itong word na to, dalawa. But since nag-appear yung word na a, which is a prefix, ayan, yung a is not. Tapos yung pangalawang word is letho, or pwedeng lantano. Ibig sabihin, yung pangalawang word is hidden or concealed. Ibig sabihin, nakaka-amaze kasi yung salitang aletheia, truth, ibig sabihin means unhidden. Hidden, letho,
siyempre, ninenegate niya yung sinasabi ng leto. Ibig sabihin, to be hidden. Okay, unhidden or revealed reality. Ibig sabihin, since ang truth pala, ang nature niya, lumilitaw siya. Na-unveil. So the nature of truth is revealing. Ibig sabihin, ang truth lumalabas, ang nature ng truth, lumalantad. So nakakagulat kasi yung truth, may compounded word, nag-umpisa sa isang prefix, nang ibig sabihin, lumilitaw. So sinasabi nila, kasi hindi natin malalaman ang katotohanan. Sagot ni Lord sa kanyang mga disciples, hindi. Sabi niya, malalaman niyo ang katotohanan. So ang question ko ngayon, bakit minsan hindi natin alam yung katotohanan? Di ba? Since ang nature niya pala, lumilitaw, nagpaparamdam, nakakayag, nababasa, nakikita. Yan. So, ibig sabihin, baka naman nakikita mo na, pero ayaw mo makita. O kaya, pwedeng lumalantad, pero ini-snap natin kasi meron kang gusto, o may linin ka, o may sinasandalan ka, na medyo preference mo. Preference mo. Gusto mo. Kursunada mo. So, ibig sabihin, ang kalaban ng truth, since nakahayag siya, meron kang isang nakita na yun ang gusto mo, kahit na lumilitaw siya. Okay? Balikan natin ulit. So, how do I know, or how do I now discover the truth? How is truth revealed? According to Jesus, back to the text, balikan natin, from the text, sabi niya, if you hold on to my teachings, you are really my disciples. Ibig sabihin, nasaan ang truth na revealed? Sabi ni Lord, wala naman siya sa paligid mo eh. Yung truth, nandun sa teaching ko. Ibig sabihin, kung ako Kristiyano, mas may leaning pa ako sa naririnig ko na source sa labas, definitely hindi makikita yung scripture. Kasi, may kinahihiligan ka eh. Tuloy yung litaw na scripture, hindi mo siya gusto. Nakuha mo? Kaya sabi ni Christ, actually yung disciple ko, gusto niya yung teachings ko eh. At ang sagot siya sa mga Pharisees, actually hindi ko kayo disciples eh. Bakit naman? Sabi nila, ayaw niyo ng teachings ko eh. Kaya sabi niya, if you hold on to my teachings, hindi niya salita, nung ginamit yung word na disciples, it's pupil or a learner, an adherent, a person who lean to his or to their professor's teachings. Sabi ni Christ, ibig sabihin, ang truth lantad. Ang problema, may gusto kang makita. May kinahiligan ka. Vulnerable ka ngayon sa kasinungalingan. Does it make sense? Taas nga kamay na naiintindihan ako. Ilan dito nasaktan? Say ouch, aray ko. Okay, very good. Okay, very good. Ngayon, ang tanong, sabi ni Christ, you will know the truth. So let's get the word know. The word know is ginoskete o ginoskete. And this word is the second person plural form. It's a verb from the word ginosko, which means to know. Yun. Sabi niya, the disciples will know the truth. Truth, aletheia, leto, unrevealed, binabaliktad yung word na leto, ibig sabihin, unhidden. Ibig sabihin, in-explain ng pangalawa, ibig sabihin, kung hindi na siya hidden, unhidden na siya, revealed, siyempre, marirecognize ko yung truth. So, tanong, bakit may Christian na kahit nasabihan mo ng scripture, ayaw intindihin yung scripture?
Kaya sabi ni Pablo, actually yung disciple ko, mahilig sa teaching ko. Kasi, mare-recognize nila. Basic, no? Yung sinasabi ko, basic. Pero ang makakalaban nito, matigas ang ulo. Kasi meron siyang gustong makita. Nako nyo? And so in this text, yung salitang ginos kete o kete implies a deep, intimate knowledge or understanding of the truth. Ibig sabihin, yung disciple daw ni Christ, kita niya eh. Hindi lang niya kita, unhidden eh. Sabi niya, maintindihan niya. So Jesus is saying that when you continue now in His teaching, if you are His disciple, we will be gaining a deeper understanding of the truth. And that truth will set us free. Ibig sabihin, you will be acquainted with the truth, empowered to discern, to distinguish what originates from Jesus and what is false. Tigasan ko ulo ko sa truth. Ganito. Nagkakagulo bansa, dalawang faction. Inapito, ito nang aape. Paano ko malalaman? Dalawang tao, parehong lawyer, ini-interpret ang isang particular na provision, galinto. Isa naman, galinto naman. Paano ko malalaman? Paano ko malalaman? Pastor ako? Paano ko malalaman? Kristiyano ko? Tanong, ano sabi ni Jesus tungkol sa issue na ito? Final say is not Supreme Court. My final say will be coming from what Jesus said in the Scripture. Kaya lang, ang problema ko, ang sasabihin ng iba, sobrang naman si pastor, masyado ka naman fanatic. Yun ang magiging problema. Kasi hindi ka naniniwala sa absoluteness ng Scripture at ng sabi ng Panginoon. Kaya sabi ng Panginoon, disciple ba kita o hindi? May tao ba rito? So the truth is revealed only to believers and those who are acquainted with it. Acquainted ako sa Scripture so alam ko yung totoo Okay? So ano ngayon ang pagkakaiba ng pagitan ng katotohanan at katunayan? What is the difference between truth and fact? Bisa fact naman ito katotohanan din ito Truth and fact. While truth and fact are often used interchangeably, they have distinct meanings, especially in a biblical and philosophical sense. Ibig sabihin, bagamat ang katotohanan at ang katunayan, katotohanan, truth, fact, katunayan, ay madalas na ginagamit na magkapalit Magkasinonymous sila Pero actually, hindi po sila magkasinonymous. Meron itong magkaibang kahulugan, lalo na sa biblical o philosophical na diwa. Paano ko malalaman? Bigyan ka ng sample. Define ko si fact. What is a fact? A fact is something that is objectively verifiable based on evidences. Like example, science. Uy, fact ito yan, ito to. Yan. So makatid, yun. Fact is objectively verifiable. Pwede rin siyang scientifically verifiable based on evidences. Pwede yun. Ang katunayan o fact ay isang bagay na may objektibong katibayan base sa kanilang ebidensya. Sa makatid, ang fact ay may mga nalikom na mga fragments ng katibayan na pwedeng sabihin katotohanan. Pwede. It is something that exists or happened regardless of belief or interpretation. Bigyan kitang sample ng fact. Like ang earth ay nag-o-orbit sa sun. Ang earth ay umiikot, nagro-rotate sa araw hanggang sa makaabot siya ng 365 days. Fact yun. Another fact. I was born September 3, 1965.
Fact yun. Tama ba yan? Birthday ko sa September 3. 60 years old na ako. Di ba? Parang 59 lang. Tama ba? Fact yun. Okay? Hello? Cut ako. What is truth? Truth is different than a fact. It is ultimately reality that aligns with God's design, with its eternal principles. Tagalogin ko. Ang katotohanan ay mas malalim kaysa katunayan. Ito ang finale at huling katotohanan na sumasang-ayon sa disenyo ng Diyos o eternal na prinsipyo. It's more than fact. Sinasabi, katulad ng, ang Earth ay umu-orbit sa Sun. Pero ano ang truth? Genesis 1:1. In the beginning, God created the heavens and the earth. Yung orbit niya sa Sun, nilampasan ng truth. Kasi ang sabi ng Bible, ang Diyos ang gumawa ng langit at lupa, kasama na yung pag-ikot ng lupa at ng earth ng 365 days sa nasasakupang araw. Lampas siya sa fact. Ibig sabihin, ang target ng truth is ibigay yung meaning. Ibigay yung purpose. Sabihin yung lampas sa realidad. Example, fact. Si Christ ay ipinanganak sa Bethlehem. Fact yun. Si Kristo ay anak ni Jose. Fact din yun. Pero anong truth? Sabi ni Christ, I am the way, the truth, and the life. Hindi to scientifically verifiable. Pero masigit to dun sa fact na si Jesus ay pinanganak sa Palestine. Problema, sa social media, puro tayo fact. Kaya maraming infactor rito ngayon sa atin. Ikaw, wala kang ginawa, kundi mag-Google lang Google ka. Alam mo, Bishop Man, sabi ng Google. Ang galing. Puro siya factual. Tama ba? Paano kung mag-present ulit ako ng another fact? No. Sabi ni Kristo, ang anak ng Diyos, hindi lang siya sa fact. Alam niya yung truth. Ito pa isang fact. Are you okay? Ang sabi sa Bible, fact, na ang tao ay magkakaroon ng sakit at karamdaman sa susunod na panahon sa kanyang pagtanda. That's a fact. Pero sabi rin ng Bible, Isaiah 53:5, sabi niya, and by His stripes, we are healed. Truth to. Question, saan kayo maniniwala? Exactly. Chismoso ka. Mahilig ka sa fact. Pag nag-Bible study tayo, ang sagot mo, kasi fanatic naman ang life giver eh. Kaya makakaproblema ka ngayon sa church mo. Kasi mahilig ka sa chismis. Hindi ko sinasabing mali ang fact. As a matter of fact, for the longest time, pinaniniwalaan lang evolution. Is that a fact? Sabi nila, oo. Hindi. Ang sabi ng Bible, and God created the heavens and the earth. Tapos ang evolution. Problema natin, hindi na natin problema kung ano ang fact tsaka truth. Problema natin, ikaw. Saan ka nahihilig? Nakuha mo? Nandiyan ba kayo? Another fact. Si Joseph became the prime minister of the known Egypt. That's a fact. Joseph received his cruelty from his brethren. That is a fact. Pero what is the truth? This is the truth. Sabi ni Joseph, what you meant for evil, God meant it for good. That's the truth. Oo, totoo, inapi ka. Oo, totoo, inapi ka ng mga kapatid mo. Pero ang katotohanan, that's a fact. Oo, alam ko, Bishop, piniwalayan ako ng asawa ko. That's a fact.
Pero what is the truth? Ang truth kay Joseph, sabi niya, ang intention naman niyo, saktan ako eh. Gawan ako ng masama eh. Pero actual ang intensyon ng Diyos ay dalhin ako dito upang iligtas ang buhay ng marami. Fact pa more. Ay, tama ba ako? Sinabi ko. Sabi mga sa katabi mo, fact pa more. Inapi si Duterte. Tinapon sa ICC. Ano ang truth? Hindi namin pinakulong si Duterte, hindi namin siya sinurrender. Ano ang truth? Fact, pinatay si Ninoy. Sinong pumatayin kay Ninoy? At bakit siya pinatay? Yun yung truth. Lahat interested kay fact, pero walang interested kay truth. Andiyan ba kayo? Kaya ikaw, inapi ako bishop. That's a fact. Pero ano ang truth? Kaya ka inapi in order maging mabuti kang tao. Eh, ayaw mo alamin yung truth eh. Kaya ngayon, naghihiganti ka. Hindi ka naman matangkad. Bahala kayo sa buhay nyo. Number 2, do I? Malalaman ko ba yung katotohanan? Oo! Bakit? Litaw siya eh. Eh, ba't di ko malaman ang katotohanan? May iba ka tinitignan. Tagal mo ng Christian, hindi ka bumabalik sa Bible eh. Tapos pag ang pastor mo nagsasabi ng Bible, sasabihin mo, fanatic kasi, masyado ka religious. Kaya ka ganyan. Kakagulo talaga buhay mo. Balik sa Bible. Is that okay? Tahimik tong church na to. Am I in the right church? Okay, very good. Am I? Number 2, liberating yung truth. The second point is that the truth is liberating. The truth sets us free. Verse 32, that you will know the truth and the truth will set you free. Ay! Hindi lang pala unveiling si truth. Hindi lang pala higit pa ang truth kay fact. Hindi ko sinasabing mali si fact, baka nga tama, pero alam ko ang purpose, sinong gumawa ng fact. Pangalawa, the truth daw will set us free. Sa makatwid, kung malalaman ko ang katotohanan, may benefit ang truth. Nung nakikipag-usap si Christ sa kausap niya sa John 8, actually, meron pang internal na nangyayari because he was talking to the Pharisees. Narito ang narrative. 41. Sumagot yung mga Pharisees, so you're doing the works of your own father. Sabi nila, we are not illegitimate children. So they protested. Hindi naman kami ilihitimong anak ka. Nagdidebate sila. The only father we have is God Himself. Go, next verse. Jesus said to them, sabi ni Christ, if God were your father, you would love me, for I have come from God. I have not come on my own. God sent me. So why is my language not clear to you? Aba, ba't hindi nyo ako maintindihan? Hindi nyo maintindihan yung word ko. Because you are unable to hear what I say? Dahil sa hindi nyo mapakinggan? Wala kayong kakayanan pakinggan? Napapakinggan ba? Oo naman. But ano sabihin ni Christ na hindi nyo ako naiintindihan? 44, naku po, eto masakit. Ang mga taong kausap ni Christ ay acquainted sa Scripture. Nabasa nila ang Bible, balibaligtad yan. Paborito nila yan. Because sinasabi nila that they were strict follower of Moses. Moses Torah, 5 books, Bible, Pentateuch, alam nila yan. Biglang sinabihan sila ng Panginoon, 44. Sabi niya, you belong to your father. The devil. You want to carry out your father's desire. He was a murderer from the beginning, not holding to the truth, aletheia. For there is no truth, aletheia in him. When he lies,
He speaks his native language. For he is a liar and the father of lies. Oh. Sinabi ni Christ yung totoo. Anong fact? They were the religious leaders. That's a fact. Sabi ni Christ, I'll tell you the truth. You are all liars. Kasi ang tatay niyo hindi ang Diyos. Kasi hindi kayo nakikinig sa teaching ko. Ang tatay niyo ay ang diablo, sapagkat ang diablo ay sinungaling, kaya gusto niyo ng kasinungalingan, kaya gusto niyo ako ipapatay. 45. Yet because I tell you the truth, you do not believe me? Can any of you prove me guilty of sin? No. I am telling you the truth. Why do you do not believe me? Whoever belongs to God hears what God says. And the reason you do not hear is that you do not belong to God. Alam mo kaya hindi ka anak ng Diyos? Mahilig ka sa fake news. Kikinig ka sa fake news. As a matter of fact, ang nagpapastor na sa'yo, may mga vloggers. Alam mo ba yung vloggers? Hindi lahat. Sila yung mga bulag eh. Ang tawag sa kanya, bulagers. Hindi lahat. Kristiyano ka na, pero ang nag-guide sa'yo, vloggers. Ang nag-guide sa'yo ay mga maling, mga anchor o news anchor at araw-araw hindi mo napansin na tumatanggap ka ng venom every day ng kasinungalingan. Bisa, political lang naman yun, hindi naman ako maapektuhan. Yun ang tingin mo. Kapatid, maapektuhan ka. May kausap ba ako rito? Sabi ni Christ, alam mo kaya ka anak ng diablo? Kasi hindi ka mahilig sa aletheia ko. Ayaw mo ng teachings ko. At anong gusto mo ng teachings? Ang galing? Ibig doon nagbabasa ka ng Bible? Hindi mo naintindihan? Sabi niya, ang gusto mong teaching ay teaching na galing kay Tatanat. You know why? According to Jesus, the Satan is the father of lies. And that lies are venom of your soul. Just one bite of lie is enough to bring death to our soul. Example, Ninoy was killed by President Marcos. Question, hindi ko re-repute yun kasi hindi na ako interested doon. What if mali? Mamamatay ka ngayon, dala mo ngayon yun. What if nalaman mo na ang pumatay kay Martin Luther King ay si Galinto? What if lies yun? Mamamatay ka, dala mo yung lies na yun. May venom yun. Kung wala akong sagot at hindi siya revealed, di ko na yung paniniwalaan kasi dadaling ko yung hanggang sa mamatay na may dala-dala akong kasinungalingan sa aking buhay. Kristiyano ako. Sabi sa Bible that secret things belongs to the Lord. And what is revealed is for us. Kung wala akong sagot sa katotohanan na yun, hindi ko na yung panghihimasukan. Kasi ayoko mamatay na dala-dala yung kasinungalingan na yun. Kasi lalasunin nun ang kaluluwa ko. So ang tanong, bakit ako naniniwala sa kasinungalingan? Tingnan niyo po ang sabi ni Pablo, 2 Corinthians 4:3-4. Even if our gospel is veiled, tinakpan, it is veiled to those who are perishing. The God of this age has blinded the minds of the unbelievers so that they cannot see the light of the gospel that displays the glory of Christ, who is the image of God. Bakit sila blinded? Bakit hindi nila makita ang katotohanan? Bakit hindi makita ang kabutihan at kagandahan ng Ebanghelyo? Sabi niya kasi, binulag sila ng Diyos ng sanlibutan ito para hindi nila makita ang liwanag na galing sa Ebanghelyo ng ating Panginoon. So the moment naniniwala ka, sapagkat yun pala, ba't ka naniniwala sa kasinungalingan? Kasi nga, binubulag ka ng Diyos ng kasinungalingan na ito. At alam nyo, ang isang tanging paraan ng Diyos ng kasinungalingan na ito, social media.
And what will happen sa isang tao na ang dami na niya na-absorb na kasinungalingan every day? 1 John 3:8, tingnan niyo ito. The one who does what is sinful of the devil is of the devil, because the devil has been sinning from the beginning. And the reason the Son of God appeared was to destroy the devil's work. Ibig sabihin, ang target ngayon ng katotohanan ni Christ, basagin niya, tsaka wasakin niya yung kasinungalingan ng diablo na natatanggap natin every day. Ang katrabaho na ngayon ng salita ng Diyos at ng Panginoon mismo himself is gibain ang bawat poison o venom na tinatanggap ng ating kaluluwa sa pamamagitan ng mga intakes na nakukuha natin, sa pamamagitan ng mga fake news. Fake news is the news that comes from a fake God who is the devil. Kaya sabi niya, pag dumating daw ang anak ng Diyos, wawasakin niya. He will free us from the devil's deception. When we are taught by the truth, Christ will free us. Freedom happens. Kasi wala kasing lies ang teaching ni Christ. Walang deception. Pure truth. Ang dala na turo ni Christ, puro paglaya. Kaya sabi niya, if you hold on to my teachings, ibig sabihin, the freedom can be found in Christ and in the truth of Christ. Hindi lang informational ang truth. Transformational din siya. At freedom. Lumalaya ka. Hindi mo alam na ang galit na galit ka na pala, ino-operate ka na pala ng hatred, there's a fake news at algorithm ng fake news na yon, ikaw naman nagwawala ka na. Kaya pagdating ng Word of God ng Sunday service, pinirit sa iyo ang salita ng Diyos, biglang mababasag lahat ay itong kasinungalingan na to at magugulat ka, ay naku nabudol ako Nabudol ako Lahat tayo nabudol. Ayaw niyong umamin. Ibig sabihin, freedom is found in truth. When we begin to believe in Christ, we begin to embrace the person of Christ. The person of Christ is the Spirit of Christ. At ang sabi ng Bible, when the Spirit of God comes, it will completely set you free. As a matter of fact, hindi lang yung Spirit ni Christ, saka person of Christ, even the name of Christ lang mismo will set you free. Yung pangalan pa lang yun. Sabi ng Romans, where the Spirit of the Lord is, there is freedom. Kaya yung sacrifice on the cross ni Christ produces freedom. Yung resurrection niya produces freedom. Yung name pa lang niya produces freedom. Yung palang person niya produces freedom. So what kind of freedom does Jesus offer? Here are the available freedom. Freedom from sin. Number 2, freedom from fear. Sa Bisaya, fear. Okay? Freedom from fear. Okay? Freedom from deception. And also freedom from oppression. Whether oppression from Satan, from sickness, from poverty, from sin, and even from bondage. Tanong, ba't hindi ka gumagaling? May fake news ka nare-receive. Ba't hindi kayo maayos mag-asawa? Nag-aaway kayo. May fake news kayo, both ni pinaniniwalaan at nare-receive. The moment kinancel nyo yan, naka-receive ka ng truth ni Christ, palalayain ka ng katotohanan ng ating Panginoon. Fact pa more. Number 3. What are the beauty of truth? Number 3, Jesus Christ is the Lord of truth. Siya mismo si truth. John 8:31, 32, balik natin. The Jews who had believed in Him, Jesus said, if you hold to my teachings, you are really my disciples. You will know the truth. The truth will set you free. So meaning, truth has a source.
Bishop, saan ko kukunin yung truth? Yan, maganda tanong. Ibig sabihin, truth has a source. Who is the source of truth? What is? No. Who is? Not what is. Who is? So who is the source of truth? Siya mismo. The Lord Jesus Christ is the ultimate source of truth. Siya lang ang infallible eh. Sabi ng infallible, no error. Hello? Hindi raw nag-serve ng warrant yung pulis. Nag-serve naman siya eh. Wala naman siyang hard copy. Half-truth. Kata mo? So, ang tanong agad, ano ba sabi ng scripture? Sa lahat ng mga nababasa natin, tingnan mo ang Bisa, para malaman mo ang katotohanan, tingnan mo yung dalawang report. Hindi. Kunin mo to. Cancelin mo yung kasinungalingan, cancel mo kasinungalingan. Anong sabi ng scripture regarding this matter? Balik ako sa scripture. Fact. I'll give you example. Kanina, balikan ko ulit. Di ba yung fact, sabi ko, the fact is that Jesus was born in Palestine. That is a fact. Again, what is the truth? John 14:6. I am the way. I am the truth. I am the life. No man comes to the Father but by me. So, ibig sabihin, truth is not just a set of facts. Ang katotohanan ay hindi po inipong mga katunayan. Ibig sabihin ng katotohanan, muna ay persona. Truth is a person. Sabi ni Christ, I am. My name is truth. As a matter of fact, that's the name of Christ, truth. Makikita mo yan sa Revelation. That's the name of Christ. The name of Satan and the language of Satan is lies. Ang pangalan ni Satan, lies. Sinungaling. Si Christ, siya si truth. Kaya nga may definite article, I am the way, the truth. Hindi a truth, no, the. Definite article yan. So truth is a person. Ibig sabihin, if Christ is the truth, He provides absolute truth from the scripture. Not only from His teaching, but also from His being. Because truth is a person. Because He gives absolute truth, ibig sabihin, may isang bagay na hindi niya magagawa, deception. Wala siyang disciple na dinadaya niya. Ibig sabihin, kung sa kanya galing ang truth, wala rin siyang confusion. Ibig sabihin, kung siya ang source of truth, dahil siya ang truth, ibig sabihin, si Christ ang nagbibigay ng pure and life-giving reality. Pag sinabi niya, you will experience peace, that is the truth. Pag sinabi niya sa akin, puno ka na, ay, that is the truth. Ibig sabihin, bakit kulang pa rin ang buhay ko? Naghahanap pa rin ako ng ibang church na makakapuno sa akin. Mali ka. Si Christ ang truth at puno ka sa Kanya. Kaya ka lang walang contentment kung may iba ka pang hinahanap na tao. Magiging vagabond ka diyan. Ang sabihin ng vagabond, gala. Ibig sabihin, it produces, si Christ mismo produces total freedom from deception of Satan. Through Christ, we are freed from the deception of the flesh and even of the world. Katulad ng, ang trabaho ni Christ is freedom from false ideology, politics, religion, wrong, false life, wrong thoughts, groups, organization, friends, wrong lifestyle, etc., etc. Nakuha mo na yung truth eh. Absolute yun eh. Ano pa source ko? Di ko sinasabi, huwag mo basa ng Google, huwag mo makinig sa ibang tao. Pero magdidesisyon pa rin ako na kukunin ko ang final source of truth ko sa Kanya lang. At
Siya lang ang pwedeng mag-solve ng problema ko at hahanapin ko ang paraan ni Christ. So, paano niya sasolvein ang financial crisis ko? May sagot ba siya? May sagot siya. John 5:24. Sabi niya, very truly I tell you, very truly I tell you, whoever hears my word, believes him who sent me, has eternal life. He will not be judged, but has crossed over to death, from death to life. Yung nakikinig sa salita ko, nakatawid na siya sa kapahamakan. Truth yun. Ano kaya ang future ko? Sinagot na nga yung eternity mo, tapos sasabihin mo pa kung ano ang future mo. Ayan na, oh. Nababaling lang talaga eh. Inaamin naman natin, Bishop, nababaling na naman ako eh. Nagdi-defeat na naman. Yun yun. Pag umamin ka doon, kalahati na ng buhay mo, nasolve mo na. John 8:51, very truly. John 8:51. Very truly, I tell you, whoever obeys my word, wala siyang death. They will never see death. Truth yun. Bishop, wala akong pera. Fact yun. O kaya lies yun. Kasi may pera ka, ayaw mo lang magpautang. At tama, yun ang truth. Pero sabi ni Christ, you have passed from death to life. No more death. John 15, 6-7. If you remain in me and my words remain in you, ask whatever you wish and it will be done for you. Sa word niya, lahat ng hingin ko, na kailangan ko, matutugunan, truth yun. John 17:17, sanctify them by the truth. Your word is truth. Lalaya pala ako sa bandage ko at darating ang panahon, malinis ako at ang maglilinis sa akin, yung truth na nare-receive ko sa salita ng Diyos. Truth yun. Psalm 119:8-9. Your word, Lord, is eternal. It stands firm in the heaven. Magsisinungaling ang lahat at ang sabi ng Bible that every man is a liar. But the truth of the words of God stands firm. Nabubulol ako eh. In the heavens. Kulang ka sa pera, pwedeng kulang ka sa pagmamahal, that is a fact. But this is the truth. Buo ka kay Christ at maganda ang kinabukasan mo. So tanong, ano paniniwala mo? Bisa may sakit ako eh. Sakit-sakit yung gallbladder ko. That's a fact. Pero ang sabi ng Bible, by His stripes, you are healed. Hindi ka gwapo, that is a fact. Hindi ka naman kagandahan, that is also a fact. Mukha kang impacto, that is false. The truth is, you were created in the very image of God. That is the truth. So how do I now apply the truth? Bishop, how do I apply the truth? Are you okay? Are you learning? I have a suggestion. Sulat, basa, uwi, apply. Decide kung ano paniniwalaan nyo. Huwag niyong alawin na hubugin kayo ng fake news. Narito ang paraan. Una, how to live deeply by the truth. Number 1, go. Be acquainted with the Word of God. Please, i-acquaint mo yung sarili mo sa truth. Sanayin mo. Huwag yung, ay talaga, nagwawala ka na. Ba't ka nagwawala? Mali pala yung ginawa nila. Galing to eh. Mali pala yun eh. Ito pala yan eh.
Be acquainted with the truth. Be acquainted with the Word of God. Number 2, study. Go back to the Scripture. Study. It is not boring to know the Bible. The Bible will elevate you to live in the truth, by the truth, and for the truth. Saksakan mo at iniksyonan mo ang sarili mo every day, study, guiding, be guided by the Scripture every day by the truth of the Word of God. Ba't ganito? Inaaway ako ng misis ko, nakapangasawa ako ng imperfect na tao. That is a fact. But ang sabi ng Bible, you were meant, sabi ni Lord, for each other. Yung asawa mo, ang feeling din niya, same sa nararamdaman mo. Pero kayo ay pinagtadhana ng Diyos. Kasi perfect kayo sa mga imperfection na igagawad at nakikita nyo sa isa't isa. Number 3, don't compromise with the truth. Don't compromise truth with personal biases. Hindi kinalakan mo ang magbabase pa paano ka mabubuhay. O hindi narinig mo sa paborito mong political leader. Wag! Don't do that. You are already a Christian. Huwag mo kayaan na may mga tao na humuhubog ng pagkatao mo. Mas mataas ka na sa kanila. Kristiyano ka na. Namumuhay sila sa mundo, sa ekonomiya ng mundo. Ikaw hindi, nasa taas ka na. Bakit ka bababa? Hayaan mo lang si Christ at ang salita niya at ang salita ng Panginoon. Kaya huwag mo i-compromise yung truth. Diba? Alisin mo yung mga personal biases mo and prejudices mo. 4, distinguish good from evil. Based on the Scripture. Alamin mo ano yung tama sa mali, mali sa tama. Hindi yung sulsuling ka. Pag nasulsulang ka, ganun. Di ka man lang nag-imbestiga. Di ka man lang nagtanong. Nagtanong. Anong sabi ng Bible? Hindi ka malalansing. May mga tao kayo minsan katabi nyo na chismoso, na walang ginawa kundi unveil ang kasinungalingan ng tao. Mas interesado sila sa kamalian ng tao. Please, tagal na natin Kristiyano, discern. Distinguish good from evil. Number 5, seek wisdom. Seek the guidance from God. Ask the Lord. What would Jesus do? Anong gagawin ni Jesus kung nasa sitwasyon ko? Anong gagawin niya? Lagi hanapin ang guidance at ang giya ng Panginoon. Kasi yun ang tama. Yung wisdom ni Lord ang tumpak. Number 6, cultivate a teaching spirit. Please, kung matigas ang ulo, Lord, alisin mo yung katigasan ng ulo ko. Have and possess a teachable spirit. A spirit that is willing to be taught, willing to listen, willing to learn, willing to seek advice. Pakorek ka, kapatid. Pag nag-sorry ka, 2 seconds tapos sorry. Wala, hindi ka aabot ng 5 seconds. Accept na minsan, matigas ulo ko. Pag inamin mo matigas ang ulo mo, kalahati ng problema mo, na-solve mo na. Taas ang kamay na matigas ang ulo dito, pakita sa, yes, so do I. Sabi mo sa katabi mo, so do I. Di ba? And also with you. Ibig sabihin, lahat tayo may katigasan ng ulo. Di ba? Magkaroon ng teachable spirit. Kasi a teachable spirit is a pleasant spirit. Sabihin ng tao, alam mo, gusto kita. You have a teachable spirit. And last, surround yourself with truth tellers. Palibutan mo ang sarili mo ng mga tao. Ang sarap-sarap lagi acquainted with the truth. Kausapin mo lagi yung mga taong, Brad, fake news yan. Huwag ka maniwala dyan. Okay, fake news, oo. I can prove it to you. Kasi kapag napapalibutan ka ng mga taong mahilig sa katotohanan, ang ipapakain nila sa iyo ay katotohanan, at ang dadaan sa mga nerves at veins mo ay katotohanan, at magugulat ka, nagsisirculate sa mga dugo mo ay katotohanan, what a healthy body you have! Habang namamatay na ang iba sa labas, nananalaytay
sa dugo mo at ugat mo ay katotohanan. Imperfect si wife, pero balikan mo siya sa mahal mo, bigay ka sa akin ng Panginoon. Hindi lahat matatalino ang anak mo, that is a fact. Pero at least ang mga anak mo ay mabubuting tao. That is the truth. Always settle and side with the truth. I'll tell you this, you will not be deceived and you will have a healthy spiritual life in this chaotic world. Tatayo tayo lahat. 5 tao, sabihin mo, humilig ka sa truth. Sabihin mo, 5 tao. Tayo lahat. Come on, sabihin mo, humilig ka sa truth. O, 5 tao ulit, pakisabi mo sa kanya, huwag ka chismoso, kapatid. Sabi mo. Tanda mo na, chismoso ka pa. Ilan dito na blessed? Pakita sa kamay. That is the beauty of truth. Taas ang ating mga kamay, aawit tayo sa Panginoon. Jesus. Chorus na tayo, anak. And as we worship Him, raise your hand. Let's build up our spirit. And as we worship, Build your throne. as we worship, And as we worship, build your throne. come Lord Jesus, and take your place. one more time. And as we worship your throne, and as we worship Build your throne. we build your throne, Lord God, based on the And as truth. we worship, build your throne. Come, Lord Jesus, and take your place. As we worship, And as we worship, build your throne. as we worship, And as we worship, build your throne. as we worship, And as we worship, build your throne. Come, Lord Jesus, and take your place. nasa kamay, nanalangin ako sa Panginoon. Lahat ng tinanim ng demonyo na kasinungalingan sa inyong puso, sa inyong diwa, sa inyong kaluluwa, ay bubunutin ng Panginoon ngayon. Pero hindi lang yon, mag-uumpisa ang Panginoon na i-implant niya ang katotohanan ng salita ng Diyos sa inyong buhay. At magugulat ka na mahihilig ka sa katotohanan. At madidiscern mo ang kasinungalingan at malalaman ang katotohanan. At ang katotohanan ang magpapalaya sa iyo. Let me pray. Father, Holy Spirit, who is right here in our midst today, binubunot namin lahat ng kasinungalingan ng social media na itinanim sa bawat puso ng aking mga kapatid, ng aking mga pamilya, ng aking mga anak, ng aking mga magulang. At sa pangalan ng Panginoon, inaalis ng Holy Spirit lahat na nakatanim sa puso, na natanim sa veins, natanim sa aming tendon, natatanim sa aming mga muscles, na natanim sa aming kaluluwa, na natanim sa aming espiritu. Now, binubunot lahat ito. Natanim sa aming mga anak, natanim sa aming negosyo, natanim sa aming espiritu, natanim sa aming life group, natanim sa aming church. Binubunot lahat ng kasinungalingan tungkol sa gobyerno, tungkol sa isang tao, tungkol sa isang pastor, tungkol sa isang church, tungkol sa isang institusyon. Lahat ito, sinisimot lahat ng Holy Spirit. Tapos,
hinihiling namin ang Espiritu ng Panginoong Jesucristo ang siyang manahan tumira now. Manahan sa kaluluwa, manahan sa aming bibig, manahan sa aming thoughts, manahan sa aming ideya, manahan sa aming prinsipyo, manahan sa aming ideolohiya, manahan sa aming tahanan, manahan sa aming life group. Walang hindi pag-uusapang katotohanan sa church na ito. Ang purpose, reason ng katotohanan ang siyang mag-e-elevate, hindi ang katunayan na kasinungalingan at advokasya ng kalaban. Today, may pinalaya. May tao, pamilyang pinapalaya ngayon. May binubunot, may lumalaya, may gumagaling. The Spirit of the Lord is the Spirit of freedom. You will know the truth, and the truth will set you free. Today, we release, the Holy Spirit now release the Spirit of truth to you. You receive in Jesus' name. And everybody say, Amen. Hello, yan. Thank you, Bishop. We really appreciate your boldness and your love for us. For teaching us, wow, a solid topic about truth. Amen po? So, sabihan po natin si Bishop, we appreciate you, Bishop. Yes. Oh, and there are many ways to appreciate Bishop. Pag-pray natin, no? Lagi po natin siya ipag-pray, lalo na po pag umaalis sila sa mission field po. Amen? You can also give some gifts to Bishop. Ayan. So, ulitin ko lang po, napakaganda ng topic po ng tinuro po sa atin ngayon ng Lord, no? Talagang dapat natin gustuhin ang truth kasi ito ay liberating. Talagang papalayain tayo. Amen? At talaga pong maraming kabulagan ngayon sa mundo, no? Lalong-lalo sa social media. Kaya po, if we know the truth, it will set us free. Kaya, let's stay and remain in the truth. And that is Christ, the source of all truth. Yun po yung natutunan ko ngayong araw. Kaya, thank you, Bishop. Thank you, Lord, for giving us this reminder and challenge to us to stay in the truth. It's a lifetime journey, di po ba? So, lagi po tayo magpupursue ng truth. Amen. At ngayon, palakpakan po natin ang Panginoon for our VVIPs. Yan. We have 9 VIPs in the house. May we request you to stand? Sige po. Pwede po kayong hilingan tumayo. Yung lahat po nilagyan po ng green or orange badge. Yan, yan. Sige po, i-welcome po natin sila, yung mga nakatabi po o mga nag-invite. Sige po, let's shake their hands and greet them with a smile. Okay? So, let's welcome them. 1, 2, 3. Welcome to Life Giver Family. Talaga po, kung naghahanap po kayo ng second family, this is your home. This is your second home. And we welcome you. Amen. At grabe po yung message kanina, di ba? Kami po one time in our life, no, noon pong bata pa kami, narinig po namin ang katotohanan na mahal kami ng Panginoon. At kami ay niligtas sa kasalanan, pinatawad, niligtas sa buhay ng kapahamakan. At ngayon po, yung katotohanan na yan ay patuloy kami nabubuhay sa katotohanan. Amen? Okay, so yan din po ang pangarap namin sa inyo, yan din po ang aming panalangin sa inyo. And if that is your prayer, can I invite you to say a prayer and close your eyes? Aming Ama, salamat po na dinala niyo po ako dito sa Life Giver Church. Hindi po aksidente ito. At ngayon po, narinig ko ang katotohanan na mahal ako ng Panginoong Hesus, na ako ay makasalanan. At ngayong araw, tinatanggap ko po kayo, Jesus, sa aking puso bilang Panginoon at tagapagligtas. At ang siyang magpapalaya sa akin sa lahat ng kabulagan na tinanim sa akin ng
Satanas. Salamat po sa pangalan nyo, ito pong aming panalangin. Amen at amen. At ngayon po, can we invite you sa baba po? Meron po kayong merienda. Okay? Ang ating mga Connect team, meron po silang naihanda sa inyong merienda sa baba. Pwede po tayong sumama sa kanila. And yung mga na-invite, can we request you to go with them? Amen? Ngayon po, tinatawagan ko ulit si Bishop. Ay, sorry po, announcement pala. Okay? May mga announcements po tayo. Be ready with your notebooks and pens. Okay, number 1. Okay, Andrew Assembly. Hello po sa mga life group leaders and mentors and life group members. We will invite you to our Andrew Assembly, March 25, 7 p.m. Okay? Yan. Nag-register na po ba? Okay. Ito po, kasi gusto natin lahat po tayo talaga makadala ng marami pang kailangan maligtas na kaluluwa. Kaya po, we are encouraging everyone to join us sa ating Andrew Assembly. Pangalawa, mentors meeting. Okay? April 1. Mga mentors, please, 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 let us all gather on April 1. Amen? So, youth camp also, June 4 to 6. Mga youth, ini-encourage namin kayo talaga pumunta. No? Ano na po ito? Talagang living testimony na po yung mga kabataan natin naglilingkod dito. Galing sila sa mga ganitong gawain para po talagang makakilala at mag-grow sila spiritually. Amen? At youth gig. Okay, every Saturday yan. Yan. Laugh out loud. Yung mga members po din po natin ng mga youth, no, we encourage them to join. Talagang dalhin po natin sila mga nanay, mga titas, mga youth. And last but not the least, available pa po ang Purity Notebooks. Yan, at the lobby. Or Shopee din, no? Merchandise. So, maganda po. Meron po tayong mga notebook na ganito. Amen? So, yun lang po, Bishop. Thank you, my beloved sister. Can we all stand? Let's go now to the benediction. Amen. Are you blessed? Yes. I'm blessed. Lahat tayo blessed. Amen. May the good Lord richly bless you and your children. Amen. May keep you from falling. Make you stand unblemished. May His grace work in you. His face shine on you. His abundance flow throughout your lifetime. Amen. With goodness, with enjoyment, good health, soul prosper, that may you have life to the fullest. Receive this from Jesus Christ, when fellowship ends, go and please stop listening to fake news. Listen to the truth that comes from Christ and from the Scripture. God bless you. You are healed. You are wonderfully made. You are blessed by God. God bless you. That's the truth. See you next week. Amen. Ang Amen, March 29. Ang gathering ng Amen, March 29. All men invited, March 29. Amen. Friday. We